So, nag-away lang kayo ng iyong mister, pati mga bata ay dinadamay mo na. So, napakaraming ganito, no? Yung nag-aaway lang silang mag-partner and then may anak sila, pagkatapos dinadamay nila yung anak nila. Madalas, ang napapagbuntungan ng galit ng mga ito ay ang kanilang mga anak. Diba? Nakakaawa yung mga batang wala namang kaalam-alam sa inyong pinag-aawayan and then dinadamay ninyo. Ang napakagandang gawin pag nag-aaway kayo yung mag-asawa ay huwag na huwag yung idadamay ang inyong mga anak dahil wala naman silang alam sa inyong pinag-aawayan. So, pag nag-aaway kayo, anong magandang gawin? Kayong dalawang mag-usap at huwag niyong ibaling yung galit ninyo doon sa inyong mga anak. Nakakaawa naman sila. Sila ang sumasalo ng inyong pinag-aawayan samantalang sila ay hindi naman kadamay. So, napakarami akong nakikita mga ganito na pag nag-aaway silang mag-asawa ay dinadamay nila sa init ng ulo nila ang kanilang mga anak. Yung mga anak naman, syempre, iyak na lang kasi nga hindi naman nila alam ang pinag-aawayan tapos bigla na lang magagalit ang kanilang mga magulang sa kanila. Madalas, nabubugbog pa. Diba? Sumahabag naman kayo. Pag nag-aaway kayo ng inyong partner, kayo na lang ang magresolba at mag-usap kayo ng maayos. Pag galit ang isa, mahinahon yung isa. Huwag mong sabayan. Kadalasan kasi pag nag-aaway, halos nagsasabayan hanggang sa hindi na sila nagkakarinigan and then hanggang sa nagkakasakitan na sila. So, madalas, ito ang nangyayari. Diba? Kaya ang magandang gawin, pag-usapan ninyo. Hindi yung pati bata na walang kamalay-malay ay idadamay nyo. Gaya na lamang nung nasa video na yon. Nasa video na yan, di ba? Yung bata liit-liit, wala pang ginagawa, wala pang muwang-muwang sa mundo. Anong ginagawa niya? Sinasaktan niya yung bata. Kung hindi nyo kayang disiplinahin ang sarili nyo na manakit ng inyong mga anak, ay huwag na kayong mag-anak kasi kawawa yung mga anak ninyo. So, lesson learned ito sa mga babae, sa mga lalaki pag nag-aaway, ay huwag nyo namang idamay ang napaka-inosente ng mga bata. Kaya nagkaroon ng broken family dahil na din sa mga magulang na wala ring respeto. Halos nga, no, nakikita mo yung mga magulang pag nag-aawayan sila. Saan natututo ang mga bata? Sa pagmura. Sa mga magulang din mismo. Nagmumura sa harap ng mga bata, nagpapakita ng kabastusan, pawalang galang, tapos milamano ng anak, tapos sasabihin, wala itong ugali. Walang modo. Saan nagmana? Alam nyo kasi, nagsisimula ang kabutihan sa loob ng bahay. Kung walang modo ka rin sa partner mo at nakikita ng anak mo ang ginagawa, at kung ano man ang ginagawa niya sa loob ng bahay, namamana at namamana din ng inyong mga anak. Yun ang aanihin nila. Kung ano yung puno, siya rin ang bunga, di ba? Kaya, nasa magulang talaga, ang unang-una, dapat maging disiplinado tayo, na ipakita natin sa mga bata ang karunungan, at respeto ka naman, di ba? Para yung mga anak mo ay matuto rin na rumespeto sa'yo at gumalang. Paano ka naman irerespeto ng mga anak mo kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo kayang respetuhin ang sarili mo? Didemand kayo, walang ugali itong anak ko. Walang ugali. Saan natuto? Unang-una kasi, i-check nyo yung mga sarili nyo bago nyo saktan at pagsabihan ng iyong anak kung bakit mga wala silang ugali. Siyempre, mag-aaway kayo ng mag-asawa, mag-aaway kayo, dinadama nyo sila. Siyempre, sasabihin, bakit ako? Anong kasalanan ko? Diba? Tapos sasabihin nyo sa mga bata, wala silang ugali. Diba? Napakahirap, no? Ang tamang pagrespeto, ang tamang pag-uugali ng iyong mga anak ay nakikita rin sa inyo nagmumula